Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. O kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod na kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip na iyaha. Busa giingon, pagmata na, kinatulgon. Bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Bag-o na magpakita gayud kausaban sa iyang unahuna, pulong o sa buhat. Kayon sa kabinuhat kami dawat kang Hesus sa iyang kinabuhi, maghupot og kinaiya nga sama kang Hesus, kana tungod sa Espiritu Santo nga mo'y muumol sa iyang pagkatao. Busa ang daan nga kinaiya mahanaw na ug mupuli ang bag-o. Mahadlok na siyang magpakasa, kay diha sa iyang kasing-kasing anaaman ang tinguha nga mugakos sa kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Labaw sa tanan, ang usa ka na bag-o na may pagtahod sa mahal nga berhin, ang inahan ni Jesus. Karon ani kining mubong sugilano nga naghulagway sa atong tema karon, bag-ong binuhat. Ben, kamusta naman? Awa palagi mabot si Miss Jean. Pirmahan ka to? Aw, sigurado kayo ng pirmahan kay ibog na sa imong anak. Ay, may bana na uy. Ay, puyo-puyo na niya, uy. Wala sila makasal. Hello? Asa man? Nahumanan ninyo pa? Eh, maayo kay niya ka, ma'am. Kining, unsa naman tong gihatag na ko nga kontrak? Ay, kato. Makuyawan man ko ato eh. Masakpan niya ta, illegal ba to? Ay di lagi. Mag-amping ko, nga may mahibaw. Ako pa. Daoy, maglisod yung kong balibad ni mo. Sige na, waalay sa akong office, okay? Lawa, kita ka? Naaling na pagbati si mong anak. Di ko na siya kabalibad. Sige, kay sakon din ako. Kay hapit na bro, kumabot si sir. Human na rin ba yung seminar? Morning. Oh, Kumusta ang office? Samtang wako. ano sir? Okay naman sir, kanang doon na may bagong i-close nga deal. Katong gingon ako nimo ba? Sige, lingkod lang sa mo kay natay pa nag-istoryahan. Unsa man na, sir? I-cancel tong giingon ninyong deal. Ha? Ano naman sir? Tarungon na nato ang atong operation din eh. Dili na ko gusto illegal kay masuko ang ginawa na. Kinahanglan ang tanang activities dinhi sa atong company magagad na sa kabubuton sa Diyos. Nakasabot mo? Ikaw, Jane, Rodrigo, tagaan ta mo kwarta. O gusto ko nga magpakasal na mo sa tagsa-tagsa ninyo kapares. Labi na gyud ikaw, Rodrigo. Kay may edad ka na, hangtod karon wa pa ka makasal. Kasal, sir? Jane, usa ka na kung sa ka nang magpuyo-puyo.
busa sultii ang imong boyfriend nga ipakasal ta mo sa pare. Sige sir. Ako lang inon akong boyfriend. Ug ikaw sa Rodrigo, panahon na jud nga magpakasal ka. Kay daghan na kay kag mga anak. Unya hangtod karon wa pa gid mo maminyo. Wa pa gid mo bendisyon sa Ginoo. Ug ikaw sa Delphine, sultii lang ko ug makakita na kag uyab. Unya imong pangasawon kay gastuhan ti ka. Aray, sige sir. Ako na niyang ingnon si Hinubiba. Ang tanan nga mga akong empleyado ni akong opisina, pagkatong way mga kasal, nagpuyo-puyo lang, akong ipakasal. Kaya di ko gusto nga magpuyo mo, nga magumon sa kasalanan. Sige, maura to. Kaya masimba pa ko. Uy, Ma'am Jean. Dako lagi kausaban si Sir. Charismatic naman, good. Nabago na siya sa Ginoo. Si Rodrigo rin. Charismatic man eh. Manikas mo nagigyapon. Maunay tao nga nabago na pero karaan gyapon kinaiya. Musunod gani kas Ginoo, muli kay na ka nga makasa ka. Mao na diha. Hi, Mr. Samako. Oh, hi, Tis. I'm glad nga nagkita ta. Pirmi kong manawag sa inyong office, pero magpabalibat ka. It seems nga naglikay ka na nako. No, wa ba ya? Pirmi ko nimong i-turn down ang akong invitation. I hope this time masagot na ka. Tis, nahibaw na ka. Kapulos ta minyo. Dili sa ingon nga naglikay ko nimo. Maglikay lang ta sa tentasyon. But, do natay kagahapon. Dili na tumahimong kalimtan ang atong past. Tis, past is past. Nagbago na ko karon. Gihatag na nako ang akong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Gibago na ko sa Ginoo. Sorry kayo ha. Dili mahimo nga makigsulti ko ni dugay kay mosimba pa ko. Unang usa ka binuhat, midawat na kang Hesus sa iyang kinabuhi ug musugod nag puyo sa kinabuhi nga makapahimot sa Ginoo. Siya mausab gayon. Ug ang kausaban makita diha sa iyang lihok ug ang iyang sinultihan. Kay sa 2 Corintios 5:17 nagingon, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bago na siyang binuhat. Ang daan miyagi na ug miabot na ang bago. Dili sayon ang pagpuyo dinhi sa kalibutan isip usa ka bagong binuhat. Dili sayon nga ang pagsalikway sa imong daan nga kinaiya ug batasan aron puy-an ang kinabuhi nga sama sa kinabuhi ni Kristo. Kay kining butanga gisulti ni San Pablo sa iyang suwat diha sa Roma 7:15-17 nga nag-ingon, wala ako makasabot sa gibuhat ko, kay wala ko buhata ang buot kong buhaton. Gibuhat ko hinuon ang mga butang nga wala ko higustoy. Busa, kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpaila kini nga uyon ako sa matarong ang balaod. Busa, dili ako ang nagbuhat nini kung dili ang sala aniya kanako. Ang tao nga makahukom na nga magbago siya, pagkaagi gayud sa grabing pagsuway o grabe nga tentasyon. Muman gani nga magkinanglan ka sa tabang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lamang ang muhitsas kanimo aron pagkalahutay ka sa imong desisyon nga pag-uhon ang imong kinabuhi.
sa Galacia 5:16 nagingon, pahariya ang Espiritu sa inyong kinabuhi o ayaw pagtumani ang mga pangandoy sa tawhanong kinaiya. Tinguha ang kausaban sa imong kinabuhi. Kini mo'y imong sinugdanan sa imong desisyon nga magbago. Ug ang Ginoo na mahibaw nga musab kanimo kay kun sincero ka sa imong mga tinguha, dili ka man niya pasakit. May suot, nahatag ko naman ang tanan nga kung igsusulti. Na may mga numero din na sa ubos na sugdi na ninyo pagpadala ang inyong mga pungtana, arusap ato na yun nga matubag. Daghang salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers, offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Maayong hapon kanatong tanan, mga kaigsunan din sa kahanginan. Paghigmatan ako sa laing usa ka oras sa katong ug tunga ang atong panag-uban karon. Og pasayloa nga kamera Sister Shirley karon. Sister Shirley, wala para si tatay karon. So Sister Shirley, maayong hapon Brad Alan, maayong hapon kaninyong tanan. Atong mga suki dinhi sa atong tulumanon paghigmata. Unya siguraduha gyud nga di ka magduka-duka rong hapuna kay tungod nindot kaayo ang atong topic karong hapuna ngano man nga dunay kabag-uhan. Gusto ba kag kabag-uhan, Brett? Gusto ba kag bag-o? Kinsay di gusto bag-o, isa ang kamot. Di bitaw gusto gitag bag-o, gusto gitag bag-o nga sanina, gusto gitag mag-una nga naibag-ong salida kinang kitay gauna og palit og tan-aw nay bag-ong iPhone kitay na unag palit gusto kita og something new. And when it comes to our character, there is so much that needs also renewal. Anya kining bag-ong musud og WJS makaingon jud tag hala nausab lagi or nabag-o lagi, no? If it is renewal for the better, hallelujah. Ang katong wa pa na renewed for the better, naapagyud ta. We are maingon nato nga nag-journey, nagpadayon tag-journey to become better and better every day. apan ngano kasi Sir Cheryl nga katay mong gisulti nga by nature gusto man gyud tag bag-o tanan. Pero ngano lagi kadaghanan sad nato no? Gusto kay magpabilin sa karaan nato. Mo kada ganing doon na kita hisgutan karon. So sa una, ipanghambog pa tong sa una, nganong naa may conflict
Kay when it comes to inner things or shall we say spiritual things, murag kawang makayong pag-asdang nato sa unahan. Mura maghinay kay nga ato ang pag-uswag diha. Pero sa mga butang nga kalibutanon, gusto tagbag-o instant. Yeah, instant. Naglinya na para sa next iPhone. Yes. Sa latest nga unsay urog or uso, nag-una-una gyud. Gusto kita gauna, no? Mao na nga i-congratulate na ko ang Batch 85. Oasis of Love, Walking with Jesus Seminar, Batch 85. Kay sila, isanung yun sa tawag sa Ginoo, all of 241 of them. Yes. Unya, daghan pa kayo mi-appeal yun sa growth seminar nato. Yes. Ito lang miaging Sabado. Oo. Unya, ato sa daing pasalamatan o congratulate ang Batch 84 sa successful nilang Hosting. pagpangalagad sa kining Batch 85. Yes. Anyway, balik ta sa atong topic karon of the atong tan-aw ng atong dula sugilanon ng agni na ang bag-ong migawas sa Life in the Spirit Seminar or Walking with Jesus Seminar nga kamo nga wa mo nagpuyo-puyo ra mo pagpakasal na mo unya kamo ingnira niya ako ninyo ug unsay atong buhaton para makasal gyud mo. That's what this person was now doing. Unya, maayo ba to? Dili. Unsa man to sa imong tan-aw, Brad? Kamo nga agni na. Kay ako ra guilty ra ba ko adto? Ang atong pangutanon katong bag-ong graduate sa Batch 85. Mo tong gi-mention akong Batch 85. Kaya ato manggong gihisgutan ang usa ka amo nila nga ni-appeal og seminar paghuman paggawas nausab naman ang iyahang panlantaw. Dili naman mo condone og puyo-puyo kay gusto na gyud ang katong nagpuyo-puyo magpakasal na. Di siya gustong illegal. Nganong magpakasal man gyud, Brad? Dito sa atong dula sugilanon. Nganong man gyud nga namay kay ang ending parihas ra man na papel. Unya nganong man gyud kasal sa huwis o kasal sa parihas ra man na. Nganong imo man gyud ng pakadak-an. Why? Dako kay kalainan. Una, ang pinaka katarungan nga nahimo na siyang lahi sa usag-usa tungod sa blessing sa Ginoo. Remember na kanang kasal sinunod ra na sa katilingban sa pagtulun-an sa Ginoo nga kaslon gyud ang magtiayon. Sinunod ra na nila apan gisunod nila in a way na convenient sa nagpakasal. Karon, ang kasal manggod, ingon ani manggod ang kasal nga sakramento, dili man kamurang duha, kung dili apil diha ang Dios. And katong gisulti ni Sister Shirley nga nganong pakasal mo ra man gihapon, kung di pa sinabot magbuwag ra man gihapon. Exactly the reason why kinahanglan i-apil nato ang Dios diha sa kaminyoon. Kay kung wala ang Ginoo sud sa kaminyoon, adtor yun na padong sa panagbuwag o kagubot sud sa pamilya. Maunay nakalahi. Maunay dakong kalahian. Sa kasal sa naa ang pare kay naa man yun present ang Ginoo. And there are also preconditions. Ngunaan ni siya, Sister Cheryl. Kay kung kasal lang sa huwes, di ba, nakainumdum ka, doon ay mga tuig nga uso kay ng secret marriage. Di ba? Pero di nakakadungog karon. Dili na kay ngano nag-ipon naman sila. Nag-ipon naman. Yeah, nag-ipon na. Wala man ang marriage. Generation upon generation karon nagpuyo sa usa ka panimalay nga walay kasal. Ang apuhan, ang ginikanan ug ang anak pulos dili kasado. Kay dili naman na para sa tao iskandalo. Sa una iskandalo man na. Yes, skandalos ka na. Dako kay ng balita nga gitaban or nga giipon, no? Dako kay ng isa ginang mga kilay sa mga biyata kaniadto ana. Karon lahi na kay sa tanan kay kana murag that is the normal thing of society na. Yes. No? Kana ganing
doon na pag-ikapanghambog nga trial sa kay di siya kaanak di ko padayon og minyo na niya ngun ana ba. So what is the essence of marriage? Unsa man gyoy katuyuan tumong og katuyuan sa kaminyoon. Mabasa na nato kung arita musugod sa Genesis. Sa Genesis, ang tuyo sa Ginoo ngano man nga kaslon man ang babae ug ang lalaki. In fact, Brad, if we look at the Bible, ang kining kasal dinhi ang first miracle of Jesus na hitabo sa kasal. In the wedding of Cana nga dinhi nahimo ang unang milagro pag-convert sa tubig nga nahimong bino. So kini siya ang nakalahi god sa kasal sa huwes ug ang sa kasal sa pare kay duna man ni grasya. Ang pagkasal sa pare tungod sa sakramento, ang kinigong sakramento maun man ni pungdasan sa grasya. So nindot gyud og apil ang Dios dinha sa covenant. Exactly. Doon na precondition sad. Kinahanglan una, you must first have the blessings of your parents. No? Doon na kay permiso o panalangin sa imuhang mga ginikanan. Remember, magbutbut gani ka, way labot ang Ginoo, way labot imong mama, kay ang kasal ko no, between magtiayon lang, that is bound to fail. Igabot niya sa panahon, doon ay problema. Kinsa man yung duulon, kundili ang inyong mga ginikanan. Kinsa man yung sangpito ng pangayuag tabang, kundili ang Ginoo, diin siya wala ninyo giapil sa pagsugod pa lang sa inyong relasyon. But there are now a lot of kanibitaw maingon natong nagpuyo-puyo unya dili man jud sila kakita sa importansya sa sakramento sa kasal. Mao na nagpadayon gihapon og puyo-puyo. Nahog og what? These are signs of the time, Sister Cheryl. If you notice, sa atong katilingban karon, nagkalayo na ta sa Ginoo. Ngano man, daghan kay mga tilimad-on, daghan kay mga senyales diha. Usa ka na sa tilimad-on, kana ganing wala na mo value sa blessing sa Ginoo diha sa kasal, mo na magpuyo-puyo na lang. Unsa man nang timailhana nga wala na mo tuo sa Ginoo. Usa na. Ikaduha kanang dili na to pagtahod sa mga ginikanan og mga katigulangan. That's another indication. Unsa pa may lain, daghan kaayo mga igsuon. Sama ng di na ko gustong isulti, pero usahay pasubrahan man nato gud kining paghatag og ibug-ato na ng mga movements such as LGBTQ, kanang mga pag-ura ra ba sila nagkuan? Pag-ura ba gyud naghimo og panagpundok wherein they're given like an entire month for celebration of LGBTQ. Why? Gikinahanglan pa ba na? Tanawa ang mga babae. Sa una, women's lib man na, kalunga pa ng LGBTQ. Women's lib, kagawasan sa mga babae. Karon, unsa may nahitabo? Na ay athlete. Di siya kadaog dito sa mga lalaki. Itong swimmer ba? Ni balhin. Nagpa-change sex siya. Dito siya napil sa mga babae. Siyempre, champion siya. Lupin ang mga babae. And then another thing. Miss Universe. Miss Universe. Unya mo appeal pod ang mga transgenders. We know for a fact nga foul na to daan. Kay nganong foul man, dili man siya, biologically a woman, a female. So nganong mo appeal man og competition intended only for the female. Na lalaki man gid siya, kung atong tan-awon biologically, nagpausab lang siya sa iyahang gender. Mauna nga kinibitaw tinuod ng imong gisulti, Brad. And then if we think about it, no, naabit unay biya ko ani, Brad. Naagyud naa sa atong pamilya ra, na ako sad sa akong pamilya nga
mura sad kog parehas adtong salida nga atong nakita Mhm. nga akong giingnan nga dili lang magpuyo-puyo, mangayo tas panalangin sa Ginoo. Unya, ingnan lamang ko Brad. Ako sang tan-awon anti kay murag dili man siya akong forever. Unya, kung dili man di ay forever, and then you think that this person is not really the man that you'd like to grow old with, and to commit yourself for better, for worse, for richer, for poorer, until death, di mas maayo na lang sa tingali nga magkatag-katag sa ta until I make up my mind about you. Ana, kaysa daghan na niya kaing bata ang mapurma. Unya, ang bata nga mapurma, walay klaro, sama ni ako mga ginikanan, baka gyud ni nila isig usa. Kay, ipakasal na no expense. Ang kanay na lang, ang iyaan na lang may mo pahigayon ba? O sige, atong, di na nato problemahon. Ato lang kuanon. Unsa man gyud mo, nagkaygugmaay gyud mo nya. Mao ni inyong committed mo to each other. Unya moingon man tan-awon lang sa uy kanang murag. You know what? Influensya usab ka na si Sir Cheryl sa katilingban. If everybody's doing it, it would already look as if that is the norm of society. No? Nga kung magpakasal ka diha, murag ka na may abnormal. Ang normal ana nga puyo-puyo lang, total manag-uban, parihas raman na. It's not. Lahi ra kayo sa tanan, igsuon. Timan nga ang balaod sa Dios kinahanglan mo patigbabaw sa tanan. Kung ang katawhan maghimo-himo ng mga butang tungod lang out of convenience, out of their comfort, bisa nagmay supak na sa balaod sa Dios. Pero unsa may mando, Magkagulian ang Brad? tanan. Unsa may mando din na sa Biblia? Makita nato sa Romans 12:2. Ato na basahon Atong ang basahon. Romans 12:2. Unsa may gisulti din ha? Dili ni among pong ni Brad Alan kung dili ang unsay gikatakda as it is written. Atong basahon. Romans 12:2. Atong basahon sa Binisaya. Sige ka, mas nindot ang Binisaya. Oo. O nakatakda dire, nakasuwat dire. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo hingpit o makapahimuot kaniya. Kanapit ang word nga hingpit, ganahan kay kuana. Kay, if we're going to look at the translation in English, hingpit meaning to say, unsam na sa in English, Brad? Complete. Complete. Perfect. Unya, nindot kay nga translation sa Binisaya. Sa ato pa, ang gisulti dito nga, dili angay ang tao magpahiuyon mo basarag sa Brad. Do not conform our thoughts kundili baghuon ang panghuna-huna. Nya unsaon man Brad? Pagbag-o sa panghuna-huna. The renewal of mind comes with the renewal of spirit. And this is what the seminar is all about, the Walking with Jesus seminar na to. Kaya kanitong Walking with Jesus seminar, it becomes an experience na makauban nimo ang Dios, makauban nimo si Jesus, ug adto nimo masinati ang kabag-uhan sa imuhang kinaiya, kabag-uhan sa imong panghuna-una, sa imong panlantaw sa kinabuhi. Mabag-o naman kay dili naman ka na konforme sa imong unsay gusto sa katilingban, kundi konforme na kana sa kabubuton sa Dios. I think the renewing of the mind comes kana bitaw mapabug-atan, mahatagan og bili, mahatagan og importansya ang divinity or spirituality sa tao kaysa iyahang lawas.
ug ana ka na magsugod sa pagtuo nato sa Dios. Exactly. So kung dili gani animo, dili gani ta makahinumdom nga duna tay kalag, ang atong mahinumduman nga ang ato ra yung lawas unya, ang atong mga desisyon, ang atong mga hukom, mga activities tanan naka-line up all for the flesh. Wala gyoy spirito. Like for example, the whole day wala jud ta nakahinumdom pag-ampo, which means nga ang tanang activities nato naara gyud una inig mata o hilamos or maligo, then mukaon, dayon inig kahuman, tingali mo trabaho, ikaw magtrabaho, maniudto, nya mag-snacks, nya manihapon, unya ni kahuman tanaw TV. Nothing of all of these activities are directed towards the spiritual aspect. So, naabay activity sa atong kinabuhi sa matag adlaw nga makaingon ta nga directed towards the spirit or gi-devote para sa atong kalag kay ang basig ang lawas ra mo ay natagbaw kada minuto, kada adlaw sa atong kinabuhi. That is the beauty of being immersed in the seminar nato sa Walking with Jesus seminar. Nga naman, unsaon man nato, unsa man tong buhaton nga murag dili na gaan na lang nato buhaton baka nang ipanulti ni Sister Shirley ba na mugahin jud kag panahon nga makigistorya sa Ginoo. It doesn't mean nga kinahanglan jud ka nga mugahin og oras kining orasa nako sa Ginoo, although mo na pinakanindot apan pwede na imong masugdan nga sa makaila na ka sa Ginoo sa tanan nimong kalihukan imo siyang iapil pananglitan pag mata nimo manguros ka, Lord, good morning Lord, mata na sab, salamat sa bag-ong kinabuhi, salamat nga nakaginhawa pa jud ko ron paghuman maligo na ka, manguros ka sa pagpangaligo, nahugasing akong lawas Ginoo sama sa paghugas nimo sa akong kalag. So paghuman na, pagkabangaon, mag-ampo na sa ka. In everything that you do, it becomes a lifestyle. Becomes a lifestyle. So you don't even have to apportion your time for prayer. Or I'm not saying nga di ka ma-portion na, pero akong buti pasabot nga, mas maanindot pag yun kung sa tibuok ni mong kalihukan, tibuok, adlaw na ang Ginoo. Igadto nimo, manunguros sa sagka, Lord, be with me, Lord. Panalipdi ko, Lord, sa kong pagbiyahe karon ha. I think many of the people do that, pero ako, Brad, kanang sa ako lang tanaw, dili gyud ta makabag-o, may bag-o, baghoon. Di man ta makabag-o kung dunay existing nga karaan. So, what usually we do to be able to build a new one is to destroy the old. So how do we destroy the old? Mao na din ha. How do you destroy the old? Kinira ba atong mga maingon na to mind ba kaning atong mind mao man ni king sa atong kinabuhi. Mao ni ang gaduma sa atong kinabuhi. Unya kung kining ang atong panghunahuna nga nagduma sa atong kinabuhi, naa pa sa karaan nga mga beliefs, mga system sa atong kinabuhi nga okay ra man ni gatuo ta nga mga pagtuo nato nga mga karaan nga insakto nya dili di ay, no? Labi na kung gituhuan gyud nato na dili gud ako'y nakasa ngano ako may mga pasaylo. Things like this, no? So kinahanglan gubon gyud na nato nga mga belief system, karaan og ilisan yun na og bag-o. Kay wa may karaan nga mao tong giisulti, Brad, nga the new wine skin. Ang new wine in a new wine skin. Kay mabuslot man na kung ang karaan ra gyapon imong gamiton. Mabuslot, in other words, kinahanglan yun siyang ilisdan og bag-o. Eradicate the old and make a new structure. Now, unsaon? How do we come up with a new mindset, a new stronghold nga makaingon tang godly?
directed towards God. Kay niingon man siya renewing of the mind. Unsa may benefits anang renewing of the mind? Unsa may atong makuha niya ng pagbag-o sa panghunahuna? Nya unsaon man na pagbag-o? Ang pagbago sa panghunahuna kabahin lamang sa kabag-uhan nato isip usa ka tawo. That is why in the second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 5, verse 17, mo nang ginasulti diha nga whoever's in Christ, kung kinsa katong anaa kang Kristo, mamahimong bag-ong binuhat. Sa to pa, igsuon, kung wala pa dito mabag-o, wala pa dito ni Kristo. Wala. Usa ka na katilima Wala. doon, kung anaa na ba kita kang Kristo. Kanang pagbag-o sa tuang kaugalingon. Kanang pagbag-o sa unahuna, tinuod, importante ka na sa tanan. Kaya anak magsugod tanan sa unahuna, pero kalabot na siya sa kabag-uhan sa tibok kinabuhi ninyo. I really think it starts with conversion. It starts with repentance. Pero wala gani ta nakaabot diyan ang punto nga naghinulsol ta og nagmahay. Wa man tay tinguha nga mabago. Unsa may bagoon ako? Because we would think na okay ra man insakto ra man ang akong pagtuo insakto man So magsugod gyapon sa labutan. Oh. Kaya makahibaw mga sayop naman din. Yes, exactly. So, doon na tayo mga unrenewed mind, basig na ay unrenewed mind yung nagtanaw ron. Importante yung gaya nga mabago. Nya, unsa ang pagbago? Dili man ta mahimong image and likeness of God. Like, kani bitang image and likeness, kinahanglan sa daan ni og renewed imaginations, renewed thoughts, renewed nga bag-o nga panghunahuna, bag-o nga mga imaginations, bag-o nga knowledge. And new knowledge comes when you sit down. New knowledge increases also the faith. Kay kanang dili man pwede nga renewed na lang kagkalit nga wa ka nagtuon og mga bag-o og nagtinguha og bag-o nga kahibalo. Kay ang bag-o nga kahibalo, maingon jud nimo nga ana day ni pagtinguha nindot kay pagasultihan nimo Sister Cheryl, pagtinguha sa ato pa, you must have that desire. Kinahanglan imo tinguhaon nga magbag-o ka ug anha na diha makakuha tag hinabang sa Ginoo kay ikaw naman mismo may gusto imo mang kabubuton, imo mang tinguha nga magbag-o. Kana bitaw moingon na ka nga ang imong kinabuhi gubot pas lukot unya moingon na gyud kag kapuya na gyud ani, balik-balik na lang jud ni. Ing ani na lang jud ni unsaon man nga mabag-o ni ang tanan, because the people around us will never be changed. Maura gyud gyapon ang mga tawo nga nasa atong palibot. The same people around us. Ang importante nga ang atong panlantaw, ang atong panghunahuna, ang atong kasing-kasing nga makasabot na unsa di ay ni ang nagpalibot nato. That happened to me. That happened to me. Nahitabo ka na kanako igsuon, pero dili lamang sa usa ka higayon. Kay di man ko makasabot, wa man ko masabot. Pero mo na dito'y pagkuhit sa Ginoo, no? Kanang wala lagi ka ng mga hunahuna, dili kayo ingon anak kalawom pang imong pagtuo sa Ginoo. Apan musimba gyapon ka, magampo gyapon ka. There will be moments nga diha katandugon sa Ginoo. Kay tinuod nagtuo man gyud ta Ginoo. Ako nagdako ko sa pagtuo sa Ginoo. Apan wala sa buhat. Lahi ang buhat. Oh. Pero I still go to church. I attend mass. Now somewhere along the way, ang di na ko masabtan kay doon na may mga higayon nga pag-abot ito sa pag-ampoy, labi na sa amahan namo, muhilak mo po. Gano man doon na may nagtandog na ako. So what I'm trying to say is, igsoon, padayon lang sa sakramento. Bisan pag wala nimo matug daghang kag pangutana sa imong hunahuna, daghang kag pangutana pati sa kinabuhi, ayaw pag-undang og duol sa Ginoo. Kay sa imong pagduol sa Ginoo, pagpaduol nimo sa Ginoo,
Mabot ang higayon, siya may mangitag paagi nga maablihan ka. Siya'y mangitag paagi. Sa wala pa ang fall ni Adam, sa wala pa ang nakasala ang tao, I'm sure Adam had thoughts about God only. Dito naman ni abot sa pagkatikalbong na sa unang tao ba nga pagkatikalbong na sa unang sa atong mga unang ginikanan Katawa ko. nahimo ng kuan worldly ang panghunahuna sa Sister tao. Cheryl, ganun ni katawa ko. Oh. I thought you were about to say nga, sa dihang naabot ng babae. Pasaylo ako. No, ako na to. There was, Agyon pagsulti og niabot ang babae kay duna sa iniabot nga babae ang atong mahal nga inahan. Yes. Yes. Mapito na nga. Kiba kang gano'n nakatawa ko, nakasulti ko niyan na. Kay apila sa kong input itong Sabado. Okay. Oo. Kay nga naman, di ba? Kaya nakasubay naman ta sa kaning istorya, kaning sani tawagan the story of creation ba? Sa dihang natikalbong na yung tao nga nasakpan na sila kay ni supak sila sa mando sa Ginoo nga dili nila kanon tong bunga sa And then they found out that they were naked. They found they were naked. Unya, Okay. sa pag-ingon sa Ginoo, time sa ngano, kibaw ka na, hoy, inyong gibuhat ang akong gidili, no? Mikaon mo sa bunga nga akong gidili ninyo. O si Adan, ingon dahil ni si Adan, Sister Cheryl nga, ay, kanang babae nga imong gihatag nako ay, tanawa, ang babae nga gihatag nimo kanako. Mo to nakatawa ko, kay ingon ka nga, tikalbo ng lalaki o niabot ang babae. Abi na ko, that was what you were leading to. But, no. Ang akong buti pasabot ani nga, right from the start, naanadyon ang kaning kinaiyagay sa tao nga kusuki mamasangil sa uban. Nya kanang mamasangil sa uban nga, ipakasa pag yung uban. Sa yun nga ni Adan, gitagaan siya kauban sa Dios para di siya mag-inusara, para malipay siya. Karon gihimo na mino ng excuse ni Adam nga kanang babae nga imong gihatag nako matud pa buot ipasabot nakuha pa ko nimo tagayig babae di ta ko makasa kay siya may nagtintal ako. See? And that's what's happening now. Blaming, that's always the case. Unya dili gyud mo take og responsibility. Dili mo take og Anha ra responsibility. gyud ta tinuoray nga repentance ug tinuoray nga paghinulsol kon ato gyung angkonon akong sala akong dakong sala kay unless ni take tag accountability nga ato gyud ang sala, there is no renewal, brothers and sisters. No renewal at all. Unya mao ni ang ato ron nga gitan-aw nga salida nga about kabaghuan nga ang katong niguwa gikan sa WJS nang agni na sa mga naa siyang palibot nga magpakasal na mo kay dili na maayo nga magpuyo-puyo lang kay tungod mao na kuha ring tatay driving na without license. Oo. Pero tanawa, Sister Cheryl, sa duha ka karakter ito, si Delphin. Si Delphin man to. Diba Delphin man tong usa? Katong upaw ba? Ingon na siya. Ganun nausab mo ni Sir. Nabag-on mo yung kinabuhi God, kini-suggest, charismatic na mo guni siya God. Unsa iyang sulti. Kini siya. Charismatic naman sa ni si Boy. Ngano laging, wa magyapon mabag-o. Lahi malagi si Sir, nabag-o. Pero kani charismatic, karaan naman, wa magyapon mabag-o. Sis, unsa may kasulti ni Ana? It takes daghani og levels mao ni giingon Brad nga formation yun ni Brad, daghani character formation, spiritual formation, psychosocial formation, daghan gid kainig umuluno niya. Dili gyud na human na dinha sa WJS ang pag-umol sa atong tagsa-tagsa ka mga espiritu, tagsa-tagsa ka mga kalag. Dili diha. In fact, ako mismo moangkon ko nga ako karon gasigi pa og formation. Unya ang nakagrasya lang gyud kay because nakakita ta inig kahuman ba masipya ta
And then we come into awareness time sa murag di to mauda akong nahimo da unya murag dali na tang makakita nga nasipyat ko dako kay kung sa ana ba. Mo na gisulti ni Father MM na kahinumdum ko. It is not enough for us to walk with Jesus. It is even more important for us to continue on walking with Jesus. Dili lang kay makiguban ta sa Ginoo sa makausa lamang, kundi magpadayon unta ta sa atong paglakbay, paglakaw uban sa atong Ginoo. Ako gani, doon naman ko'y namatikda na ako nga nasipyat yun ako very recently. Na it doesn't mean to say nga bisag ako dinhi nagko-angkor ko ni Brad Alan na ami diri sa paghigmata. Moangkon mi nga tao ra pud mi unya mga sipyat pud mi. Example lang nako ha. Ako ra man good, no? I treasure so much my peace, my orderliness in the house unya. Last Saturday dunag gyud koy gipaadto sa balay nga nitabang gyud og panglimpyo nako lang nang sige tag galakaw unya to dayon ang balay nagkalat na, no? And so we ask for help na ari diri kadiyot tabangi ko diri the whole day to clean the lawn, clean everything up unya to paghuman gyud mo panglimpyo nitunganing duha nako kapag umangkot. Kiat kay sila, no? Unya to kanang nang amin na, no? Unya they were so excited like nanami diri unya bag-o pa ko na humanog limpyo. Limpyo kayo. Limpyo na kayang balay. And then they came and then they started like, you know, leaning on the sofa like ana, and then nasipyat be ako because now I said which is really more important to me. Hugging them and letting them have fun and letting them enjoy, or the cleanliness in my house? And then the answer is, you know, the relationship, my relationship with them is more important than the cleanliness of the house. I felt guilty. And so, ari di. Gakosta diri di. Instead of, you know, but I made that mistake. When they came in, like, oy, pag-oram ako na limpyo. Something like that. And sometimes we need to, it takes some kind of awareness to be, nagrasya to sa Ginoo, nakakita ako sa kung kaugalingon na to. Yeah, and it takes also a certain level of spirituality in order for you to acknowledge that, no? Kay normally, maumang yun imong reaction. Apan karon nga makita na nimo as you walk with Jesus, as you're walking with the Lord, makita naman nato nga asam na kong palabihon. Yes. What is more important, money or relationship? What is more important, my wrong relationship with someone or obey the law of the Lord? Na bitaw ko'y higala nga indot yung kaayo nga gi-give up yun nila ang wrong relationship because they want to make it straight with the Lord. And that's something to be admired, no? Nga di na ko aning atong relasyon. Kay wa man ni nagpuyo-puyo ra man ta, nya minyo man ka. Ana ba? So gitulid gyud ang maong relasyon because they'd like to make it right with Jesus. So making it right with Jesus is actually a decision coming from a renewed mind. Adi na lalim. Kay kung palabihon pag yun to ang lawas nun nga naingon na to lawas nun nga uwag, maingon ra gyud to nga ngano magbuwag man ta nga anyway imong asawa wa naman to or imong pares wa naman sa to, kita na lang, no? And this is the very convenient right now, but nihukom yun sila nga magbuwag lang ta kay ngano di man ta kakalawat, no? We cannot, if we go to confession, yes, ngadto tag kumpisal pero balik-balik ra ang sa kay ngano wa man gyud na bag-o gyud the decision is not abiding by the will of God. And when it abides by the will of God, sakit yun. It can sometimes be painful.
because it needs sacrifice. Yeah. Sometimes in obedience, manggod, kinahanglan you must take action. Kinahanglan imo yung desisyonan. Maora ba gid nay gihangyo, no? Maora gid nay gisigihan og balik-balik last week nga ang atong pagtuo kung walay buhat action gyud niya nag-demonstrate this Jesus. Ang demonstration ni Jesus was he loved us, and his love for us, he really offered his life on the cross. That is real sacrifice. Amen? Amen to that. Gani, morning akong gi-quote sad, may tungod niya ng imong gisulti, sister, nga kining kinahanglan ato yung paluyuhan og buhat kay sa pagbalik sa Dios akong tan-awon diri ha, because it started manggod, the word obedience manggod, it started with Genesis, with the Lord giving us an order. Doon na siya mando nga, sige Adan, makakaon mo sa tanang tanaman diha ha, pwera lang usa ka kahoy diha, kanang bunga ni ana, ang bunga sa kahoy sa kahibaw natungod sa unsay maayo unsay dautan ayaw kaon ana. So akong gisugdan diha nga the order was given in order to be followed. So it was in Genesis. Unya pag-abot na to sa gipadayag sa katapusang libro sa ato ang sa ato ang Biblia, gibalik dire nga pagbalik sa tong Ginoo, ang panilgon usab sa Ginoo nato ang ato ding buhat. Yeah. Atong buhat. Tanaw na ko ha. Sige sis. Padayon sis akong pangitaon tong ako ang na sulti. Because in James, Santiago man si James sa Binisaya Santiago man. Ingon yun siya nga ang atong pagtuo kung walay buhat tag nagtuo ko nituog yun ko ni Jesus, nituog yun ko that there is salvation offered for me. Pero kung wa na sa buhat ang atong pagtuo, nahug na siya patay. And so we are really encouraged that when we are with, I like this manggid bread, ang John 15:7, nga if you abide in me, if my words abide in you, you can even ask for anything and it will be given unto you. So kung naata nakadikit yun we are united with God, we can ask for anything we want. Basta lang according to His will said. No? Bisag unsa. Sa ato pa, doon na tayo gitinguha niya, renewed na ang atong mind niya, na tinguha tag maayo for the advancement of His kingdom, He will grant it. Mamunga kita. Amen. Mubalik ko sa kong isulti kag na Sister Cheryl, nga sa katapusang libro sa Biblia, si Jesus mingon sa Revelations 22 verse 12. Si Jesus mingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Sumala sa iyang binuhatan. Igsuon, kung kita nagmasinupakon sa kabubuton sa Dios, timan ay baya pagbalik sa Ginoo, kita husgahan sa atong binuhatan. So, unsa may binuhatan nato? Nasubay ba na sa kabubuton sa Dios o supak ba na sa kabubuton sa Dios? That will be the mark of a true Christian, in maunay sumbanan sa panghusga ka nato sa God, paghukom ka nato kung asa tapadong sa langit ba o dito ba spikas. Mao gid ni importante gid kaini ang kapaghuan sa panghunahuna Brad, kay ang mind manggod mao manggod ni magdasig sa atong mga hukom, mga desisyon ug mga pangbuhaton gikan gina diri. And then if the mind is not renewed, wala gyud nagsubay sa kabubuton sa Dios, anha gyud ta dinha mopalya.
That's why it is very important for all of us to seek good, seek Him. Seek Him first, and everything else shall be added unto us. Mga igsoon, dili sa tanang higayon, kita makapahinumdom kaninyo. Makapapahinumdom kaninyo. Dili sa tanang higayon, magpabilin kami dinhi. Apan kutob sa itong mahimo, ato yung ipaambit kaninyo mga pagtulunan sa itong Ginoo, pinagi sa mga pagtulunan sa simbahan. So, Brad, tanaw na to ang Ephesians 4:22 to 24. Ephesians 4:22 to 24. Okay, sa Efeso. Ephesians 4:22 to 24. I think that will still be talking of renewing. Yeah. Okay. Busa. Isugdan. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao. Nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kang ngilad tungod sa malimbumong mga kailibgon niini. Kinahanglang bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing og huna-huna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Kana lagi. Kanang righteousness ug holiness. And then the righteousness and the holiness can only be a goal of a person with a renewed mind. Kung wala na bago ang panghunahuna, ang panghunahuna nga naalang gyapon sa kailibgon, naalang gyapon sa lawasnon nga mga kailibgon, dili gyud na mopunta dito sa righteousness and holiness. Pagkabalaan ug pagkamatarong. Doon ako'y greet dire. Katoy mo i-congratulate ka ganina ang batch 84, si Sister Tess Caritan. Ato ginang suki. Ato ginang suki as the Sister Susie o si Brad Jess. Yes. Oh, by the way, batch 83, daghang kayong salamat sa inyong greeting sa atong tatay. Tatay Alan Abelgas nga nag-birthday kagahapong adlaw. Hallelujah. Thank you so much for your warm thoughts and kind thoughtfulness. Thank you so much for your prayers also. So, mo na itong ipanikamutan kay as each year goes by, mapanlantawan nimo na nagkaduol ka na sa diay ngadto sa imuhang pag-atubang unya sa Dios. So, mo na itong ipanikamutan nga maabot ang panahon as we celebrate another year in life, ato untang paningkamutan gyud nga mabag-o o makapahimot gyud sa Ginoo. Si Brother Paul Alima is one of my inspirations also. Nga naman nga kung si San Pablo sa Bagong Testamento nakapadasig ka nato sa diya sa itong pagtuo, kini si Brother Paul Alima. Brad, nagtanaw man karon Brad. Nindot kay tanan. Hello Brad Paul. Kay nindot kayo ang iyang example nga gipakita ba gikan sa pagka Jehovah's Witness nga preacher, lisod man i desisyon after 15 years of being a minister in the Jehovah's Witnesses kining grupo, ni desider gyud sa sis nga nagkatoliko, nagpabunyag sa katoliko. And that did not come about without the renewing of the mind. And that did not come about without new knowledge about the Catholic faith. Kay kung nagpabilin ras siya dito, maugyapon ang iyahang knowledge. But because of the 3-day seminar, unya
additional research, increased in knowledge about the new kining pagtuo nga iyahang balhinan, nasamot ang iyahang na resolve na kinahanglan siya nga moari sa one true church. And it started with a desire. Yeah. Desire to know the truth. Mo dito nagsugod nga ang iya tuwa man siya dito sa laing tinuan apan anaa kaniya ang pagpangita sa kamatuoran kinasing-kasing. Mo na nakita sa Ginoo mo to ang Ginoo na mismo may nangitag paagi kay nabutahan naman siya kay tuwa man siya dito. So see the power of God working in you. Kung naalang nimo ang desire sa pagpangita kaniya, bisag naa ka sa sayop, siya na mangitag paagi para matultulan nimo siya. So, never despair. Mo na nga, di gyud ta mawagtan wad-an og paglaom. And I think Brad Paul nakabisita man sa Holy Land karong bag-o, nasamot gyud kanindot ang iyahang experience dito, and I think Brad Paul is going on a Marian pilgrimage very soon. Yes. So we wish you the best nga experience, Brad Paul. Ari niya ta diri sa paghigmata niya ipaambit niya ang imuhang experience kasi natian nimo didto. Puhon kay kana si Mama Mary kaniadto, sure jud ko layo kay na si imong dughan. O allergic mo kaayo ni. Pero tanawa, Sister Cheryl, from Brad Paul's testimony, nakita na ko kung unsa siya ka matinahuron sa imong ginikanan. And it was because of his close relationship with his mother that made him reconsider na kung anak ko ka suod sa kong inahan, kung ingon anak ka pinanggan akong inahan, si Kristo ka, no? Unsa ka iyang pananaw dito sa iyang inahan? Exactly. No? So, unya, ngano man na ang uban sa yun kaayo mo panamastamas ana ilahanang martilyohon ang image ni Blessed Mother. So diha makita nato nga wala pagyud ma-renewed ang mind, because if you are maingon nato na puno sa gugma, why are you full of hatred to the others? Wala gyud dinha ang espiritu sa Dios, di ba? Jesus our Lord took the form of man in order to give us the example. Nagpakatao siya aron ipakita niya nato nga mahimo lagi natong buhaton. Gani ibabaw sa cross, human nga siya gikulata, gilatigo, giludan, gipasipad-an kung giunsa siya pag daog-daog. Nakaingon gyapon siya nga amahan ko pasayloa sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Unya, Brad, no, kanang kini bitaw ang atong paghigmata, even the discussion here that's 1 hour and a half is not enough at all to even like tan-aw ra guna kadaghang teachings din ha, and unsa man gyud pagbag-o parehas nito, charismatic naman siya, mao nang nabag-o na siya, unsa man pagbag-o, gusto ba ta nga magbag-o? How desperately do we need to change? Kay kung maora gyud gihapon ang atong mga panghunahuna, maora gyapon ang atong gipang-imagine, maora gyapon ang atong mga kahibalo, ang atong tanan dagan sa atong kinabuhi, maora gyud gihapon. But if we, for example, no, mingon kag gusto man ko magkat-on og luto aning sud-ana, gusto ko magkat-on ani nga new skill, gusto ko magkat-on og istorya og Spanish, gusto ko magkat-on og istorya og Japanese, or gusto ko og magkat-on og new language, then you get to have new knowledge to be able to be an expert, or let's say just be able to get involved with conversational Japanese at least, or conversational Spanish, may ana ba? So kinahanglan yun nga doon na gyutay kabaghuan, bag-o nga kahibalo, aron doon na say kabaghuan ang panghunahuna, bag-o nga imagination, bag-o nga mga thoughts. In other words, godly thoughts to be able to do godly works. Kay kun ang panghunahuna naagyapon, basahon na gusto nato balik, Brad, Ephesians 4,
Niya ato kung hinahinayon karon klaro kaayo? So, 4:12? Yes, 4:20. 4:20. Okay. Usbon ako sa pagbasa. Apan dili kini mao ang inyong nakatuunan kang Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo, may tungod kaniya o gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao na maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kang ngilad tungod sa malimbungong mga kailidgon niini. Kinahanglang bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing og huna-huna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Amen. Ninduta, no? Sama sa iyang dagway. Oh. Image lagi and Dagway likeness sa of Dios. God. Kay kung dili ta mahimong image and likeness of God, ang tao nahimong animal. Unsa may kalainan nato sa mananap? Maora. Nahimong mananap lagi. Nahimong kana bitaw atong expression nga animal ka. Nahimog yung animal kay ngano dili man siya ni figure ni configure sa image and likeness of God. Amen. Unya tan-aw nato Brad ang Galatians 2:20. Galatians 2:20. Galacia 2:20. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na ang ania kanako. Og kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga naghigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Kana Brad, dili na siya kanang renewed mind, kung dili mind of Christ na. Maunay naa na sad na, mo level up na sad kadinha. It's just na dinay unrenewed mind. Doon na say renewing pa, nagpadayon pa, doon na nabag-o na, doon na say spiritual mind, doon na say mind of Christ. Kana mind of Christ na siya. Kay nga naman, na maunay giingon nga si Kristo na mo'y niya nagpuyo niya. Diba? Nindot kaayo. Si Kristo na mo'y nagpuyo niya. Sa ato pa iya nang gibiyaan ang katong karaan nga siya. Kung dili, si Kristo naman. In flesh, maunay niya nagpuyo kaniya. Timanan na ito igsoon nga sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan, ang atong tumong ragayod na dili ta magpabilin baya din kundili pagpangandam sa sunod natong kinabuhi. O ang ato ang katuyuan din sa kalibutan karon, pagtabang, pagtukod sa gingarian sa Dios dinhi sa yuta. In order for us to help build the kingdom of God here on earth, it starts with believing. You must believe. And then, if you believe, remain united with the church that Jesus left us. Because Jesus did not leave us only with a book, but He left us with a church. Unya igsoon, magpadayon kita pag tuon, katuna nato, ato ang, those things nga gisulti nimo Sister Cheryl, dili man na moabot na nimo ang kahibawgon kung dili nimo pangitaan og paagi nga makat-on ka ni ana, imo man gyud ang tun-an. You must make the first move. Naabot na ba sa ato ang katilingban karon o sa atong simbahan ang mind of Christ? The mind of Christ is the mind that already
has reached a point of offering the self na wala nagyoy ato, that everything belongs to God na unya tanang gutlo sa atong kinabuhi iyaha na gyud. And so all our movements are already his, our decisions, our everything, all our activities are all about God, because everything is his, everything is grace from God. Have we reached that point that we are willing to offer our lives for Christ? And that is martyrdom. Yeah. Time is coming. Moabot yung panahon nigsuon na kita papilion. Unsa man imong pilion. Imo habang kinabuhi o ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. When the time comes, ikinahanglan nato ang hugot kapag tuo, laom nga pagtuo diya ni Kristo. Ang iyahang matod pa ni San Pablo, siya na nagpuyo kanato ug dili na kita. And that will be the test. Dili madugay, moabot ko ng panahon igsuon, because all of us baptized Christians are called to be witnesses of our Lord. And witnessing means martyrdom, even if you have to die for your faith. Amen. And so, ako ba, nagtanaw ra ko sa ato bitaw nga kining pagbag-o cannot be done like with a click of a finger. Kining pagbag-o kinahanglan og kanang munag kinahanglan yung paningkamot, kinahanglan sa grasya sa Dios, kay dunay daghan nga gustong magbag-o. Pero like for example, there's a person I know nga maingon nga kapoy naman kog promise sa Ginoo. Unya to sa akong promise sa Ginoo, wa ra man gyud gyapon matuman. Kani good ang kusog, ang spiritual muscle kinahanglan sad ni siya i-develop. And it can be developed ang spiritual muscle by constant giingon nga kaning prayer di kita pabiyaan kay kaning intimacy with the Lord. Di ta ka makaingon ta ka overcome sa mga trials and obstacles without the help of God. Nga sa kaugalingon lang natong kusog, pwede na mabuntog ra nato sa yun ra kayo. No, cannot be. Na ang ato ra gyud is the desire to be united with God. Unya tan consistent lang sad ta sa atong part, and I'm sure God will help us along the way. Amen. No, kay daghan man good, like for example, no, kining pananglitan, kining addicts in all forms, whether it be gambling, whether it be drugs, whether it be casino or drinking or whatever. Can we combat that without acquiring new knowledge? Maybe not. Tingali maahat lang og kabag-o kung takbuyan og sakit. Siguro sakit mo ay makaingon nga may kag-addi na lang ko ani magkuan ako, maghinulsol na ko kay padung na ko mamatay or something like that. But if not, then we will really have to seek the truth. We will have to seek God in our lives. We will have to long for Him, to put order in our lives. Kaya kung wala, there is no renewing that will take place. I am pretty sure, Sister Cheryl, that addiction is a search for happiness. Addiction is kani-kaning pagpangita nimo kung unsay makapatagbaw sa imong pagalingon. Mao na nga abi sa uban kung naako ani tagbaw na ko diri niya ma-addict na ka. Dili man siya tagbaw, Brad. I know for a fact that some nga drug addicts is to anesthetize sadness, emptiness, butang bag anesthesia ba? Yeah. Naguul ko, nasakitan ko, nibiya siya nako, or nasakitan ko nga akong negosyo ni hapla, or whatever kind of anesthesia nga imo bitaw gibutang murag ter lang ko kay murag at least murag how kaning kuan ba kanibang
gihuwap-huwap. Mapuhap. But it is still a search for happiness. Murag, longing for something ba? Nga, imo na, sakto na mo, anesthesiahan na lang nimo kay hindi mo kung gano man, oy, gano man eh. So, mga igsuon, kung ato lang nang i-redirect, mo bitaw na sa mga kining ni-appeal kita sa seminar nato nga pila to ka buok, ubay ato nga gikan sa rehab, no? Imo nang ang kanang desire, kanang pagpangita nila ba imong i-redirect dito sa pagpangita sa Ginoo? Nabi nagtestimony dito, Brad. Nga gikan dito sa rehab center. Gahilak ko eh. Unya naingon jud siya nga wa jud ko nagdahom abi man ako kana moagi kog simbahan, abi man ako og Ginoo ra na din ha ba. It's not real. And then when the person encounters God, anha na gyud dinha. But sometimes tungod kay sufficient pa, may pagpanglawas, na ikwarta, makasugakod pa, lingaw-lingaw pa, tanan supply na ara, pwede ra, di gyud mangita og Ginoo. Makalimot gyud nga ang tao lawas og kalag. Ug mintras tanto, ang lawas ra gisigag tagbaw. Mao na dinha unya, inig masakit na, imbitaron nato, moingon mo yung busy kaay ko. Busy? Unsa spelling ng busy ganin niyo, sis? Busy gyud kayo. Mao na nga inig makuana, inig masakit na, di jud pwede ma-postpone ang doktor. Amen. Di gyud mahimo. Doktor. Unya, and so doon na sa koy, uy, kinsa man eh. Nawa man. Doon na tayo bagong viewer dire. I'd like to mention him. Kining si Brother Dalts Bodo. Dalts Bodo. Is that a foreign name? No, I don't think they're foreign. Pero iya lang ibutan dire is amen. Okay. He agrees with what we're saying. Yes. Oo. Nya doon na tayo text message sa dire. Yeah. Maayong hapon, brad ug sister. Una ta sa kasal. Okay kayo ang kasal, Katolik man o lain nga pundok. Ang importante ang pare nga mo kasal kana jung klaro nga gigamit gyud sa Ginoo kay hinumduman mo nato nag-viral sa Negros nga gisapot ang pare kay dugay na abot ang kinasal. Katubrad, wala to'y panalangin nga kasal. Okay, atong klarohon. Una, unsa may sayop adto kay napamantoy laing istorya nga wa maapil atong viral. Napamantoy laing istorya ato kay dili raman to ang kinasal mo'y gipaabot naaman sa daytoy minatay. Gihaya nga minatay. And then I think ang nakaingon sa miscommunication, sa breakdown of communication kay mao man gyud nakaingon adto breakdown of communication man gyud to kay duna may ninang nga ni adto didto og nagpahibaw sa kaslunon nga usab ang oras. So pag ingon niya nga nausab ang oras, nito nga sa didto ang kaslunon sa late na nga oras. Pero wa man nagingon ang pare nga giusab ang oras. So nag-abot na ang kaslunon og ang minatay nag-ung-ung na sa pultahan. And with the other appointments that are already laid out for the priest as in aning orasa, to aka aning orasa, dili man sad robot ang pare. Pare is also human being. Mga sirkumstansya kani nga nagpalibot sa kasaulugan sa kasal. So can you say, Brad, that it has not been maingon nato nga dili legit kay tungod ang pare nga nagkasal dili gisapot or wala sa iyang best disposition to give the sacrament? Remember that it's not all about the priest. It's about the blessing given by God to the couples, wedded couples. So, bisag unsa pay sirkumstansya diya nga nagpalibot niya na unsay mga problema, kung napadayon ng kasal nga sakramento, nagpabilin ka ng legit, nagpabilin ka ng epektibo, igsoon. So, mo na itong sabton kay... And I think key also is the
Hinuon maingon nato kay tungod manggod sadto sa karon ang social media will hype, increase your disappointment, support you in your disappointment, or mauna din nga kato pananglitan o ibutang na to wala to na post dito unya, and the couple still continued kita gid ha mag-commit yun ha for better or for worse, for richer or for poorer. It also has the couple sila mismo kung tinuray ba ang ilang commitment sa isig-usa. It has nothing to do with that, no? So wala gilabot ato kung unsa may disposition sa pare. Pero Brad, kinsa nang nagpada, we'd like to thank you for your participation sa ang number niya na adin ha. Salamat kay sa imong pagsalmot ug salamat kaayo sa imong tampo karong hapuna. Kita-kita ta sa sunod Lunes ha. Apil gihapon. Nya pada-pada og sayo kay karon good ang takna, we cannot really lengthily discuss your contribution, your opinion to the program because time is already up for us. And to end our program, we must first greet. Doon ako'y katapusan akong i-greet nga nagtanaw karon si Sister Herlene Hamili. Nagtanaw ka na to karon. And we'd like to also thank our suki dinhi sa atong tulumanon paghigmata, si Brad Doc Nap Camacho. Doc Nap, thank you for watching. Og si Sister Pasita Seno for watching the show right now. Yes. Thank Doktora you very much. Doktora Nelita Baby Reyes. Unya ang ato sa mga OFWs Hong Kong, hello. Kumusta mong tanan din ha? I hope you are all safe. And to all the viewers of Paghigmata, daghan kayong salamat sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Amen. So, let's end with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O Lord God, we thank you for allowing us this program, Paghigmata. And we thank you, Lord, for this telecast, that it shall reach a lot of people who need this show right now, who needs your enlightenment, who needs to awaken and be renewed in the mind, in the imagination, in the thoughts, to break the old and put on the new self. We can only do it through your grace, through your Holy Spirit. And so we thank you, Lord, for blessing us this afternoon with this telecast. We also pray, Lord, for all those who need healing. Please send forth your holy angels to minister to them 24/7. Don't leave them, Lord, and be with them and answer all their needs. We thank you, Lord, for the healing that is taking place right now in Jesus' mighty name, and through the most precious blood of Jesus. May we all be purified in thoughts, in mind, and in body, so that we will be worthy to see Him face to face when our time ends here on earth. We give you thanks, O Lord, and we continue to intercede. May the Blessed Mother continue to intercede for us. Mary, star of evangelization, Pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. See you again next Monday. Dinhilang sa atong tulumanon, Paghigmata. In the meantime, let us continue to be the salt and light of wherever we are placed in this world, to make this world a better place to live in. Sa ngalan sa atong head servant sa Oasis of Love, Father Tatay Dodong Linchua, I wish you God's blessings all the days of this week. God bless. Shalom. Humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven.
usa ka pagtuo